talaga. Practice tayo, practice. Siyempre, kailangan yung pag-welcome natin sobrang energetic para yung wisdom niya talagang buong-buo, sobrang mailalabas niya. Ano? Okay? So, practice tayo. Ready na ba? O, babae yung mga bag. 'Di ba? Kasi hindi mo maibibigay yung 100% mo pag nandyan yung mga kalong-kalong mo. 'Di ba? Okay? Okay, let's go. Tingnan natin. 1,000,000. Bakit may popcorn? Dapat sabay-sabay. Isang palakpak, isang padyak, isang Okay? Ulit. 1,000,000. Ayan. 2,000,000. 3,000,000. Para sa akin po yon. Okay? So, pag tinawag ko yung speaker natin, after ng 3,000,000, huwag kayong hihinto kapapalakpak hanggat hindi niya sinasabi. Okay? Tatayo po tayong lahat para ramdam na ramdam niya yung energy natin. Okay? Okay, hindi ko na patatagalin kasi nararamdaman ko na, nakikita ko na sa inyong mga muka. 'Di ba? Na excited na kayong ma-meet yung ating speaker. Okay? Okay. Pakilala ko na our VP Training for Vice President for Marketing and Training Development. Okay? So, isang may mga pinersa. Yan, kinidnap yung iba. Kaya na, nasa baba ako sa may lobby. Sa may lobby, hindi siguro alam ko sa pupunta. Sige na, akit ka na. Sa pupunta, sige na. Sinisipa na yung pwede, gumaganon pa eh. Sa pilitan eh. Pero one thing I can guarantee you guys, kung first timer man kayo, 100%, believe me, paglabas nyo dito, ibang-iba ka na mag-isip. Ibang-iba ka ng kumilos, ibang-iba ka na magsalita. Yung paparamdam nyo para bang ang yaman-yaman nyo na? Maganda ba yung ganon? Kasi mula ngayon, hanggat mamaya, ang pag-usapan puro positibo. Masarap pakinggan. Sa labas, puro negative pinag-uusapan eh. Dito, maganda pag-uusapan. Hindi ka man kumita agad ng milyon-milyon, pero yung magbabago yung pananaw mo sa buhay, malaki ng advantage yon. Correct ho ba yon? So sabi nga ni Russell, para masarap ang ating kwentuhan ngayon, parang kwentuhan lang to. At syempre, masarap makapagkwentuhan kapag ang kausap sumasagot. Yan. Konting tanong, sagot lang kayo. Pag medyo nakatatawa sinasabi ko, tumawa naman kayo. Kawawa naman ako, di ba? Pag gusto pumalakpak, libre ang pagpalakpak. Because I believe that clapping, it creates positive energy. Palakpak kayo lahat. Yan. Di ba? Parang utu-utu lang. Sa mga first-timers, huwag kayong mag-alala. Ako po yung naging first-timer. Before I start my training, since maraming mga first-timers ngayon, allow me to share with you how I got involved sa ganitong klase ng negosyo. Okay lang ba yun? 1945 noon.
Ang tagal, no? Di ba? I've been in this business for 27 years. Ang tagal ko na sa industriya, 27 years na. Naging first timer din ako. I still remember, yung tao nag-invite sa akin, he was very excited nung inibitahan ako. Question, ano ang itsura nung taong nag-imbita sa inyo rito? Tuwang-tuwa din ba? Very excited? Inimbitahan ako, tanda ko pa eh. Lumalapit sa kasi, sabi sa kasi, sir, gusto niyo bang kumira? Kung ayaw ko maniwala, paano ko napasali? Ikaw ba naman yung araw-arawin eh? Di magkikita kami, sir, sama ka na sa akin, sir. Ayaw ko maniwala, sir, araw-araw, 2 linggo. Dumating yung oras na natatakot na ako sa kanya. Kasi pag lumalapit, sir, sige na naman, sir. Alam mo, inaasar ko na lang eh. Anong sabi ko? Layuan mo ako, masamang espiritu, di ba? Pag yung tao makulit at ayaw mo sumama, asarin mo. Pwede siya naapektuhan. Kahit anong pang-asar ko, pilit pa rin nag-iimbita. Tama. Kasi nung magpunta, kahit nasira ko doon, sir, sige na naman. Alang ginawa ko? Nagalit na ako kasi ang trabaho ko naapektuhan. Sabi ko, pwede ba? Tigilan mo na ako, sinigawan ko siya. Alam mo nangyari? Mas sinigawan ako. Alam mo sabi, sir, ang labo mong kausap, ginaganon ako, ginaganon. Ang labo ko daw kausap. Gusto kong baliin yung mga daliri niya kasi duduruin ako eh. Sabi ko, bakit malabo? Sir, matanong ko lang. Meron ka, alam mo na ba ang pag-uusapan natin? Sabi ko, di ko pa alam. O di ba ang labo mo? Umaayaw ka, hindi pa nga alam ang pag-uusapan. Tingnan mo lang, sir. Pag hindi mo nagustuhan, edi wag mong gawin. At least sumubok ka. Paano malaman kung totoo, hindi ko di mo susubukan? Tama ba yon? Sabi ko, kailan ang seminar? Madali sabi, ang usapan namin, 1 beses lang a-attend. At after the first seminar, hindi na ako kukulitin. Music to my ears, hindi na ako kukulitin kasi 1 beses lang a-attend. Pag hindi nagustuhan, hindi na ako kukulitin. Pero may pahabol yon. Pero sir, grabe. Imposible hindi mo ito magustuhan kapag bukas ang isip mo. Ibig sabihin pala, walang magandang bagay sa taong nakasara ang isipan. Do you agree? Sama ako. Araw ng Sabado, parang ganito rin, alas 7 seminar. Medyo hindi ako interesado, medyo nagpalit pa ako. Kasi pag late campus, gusto mo sa likuran. Ilag nga ako, baka kumanon. Di ba? Dihin. Ang inaabangan ko lang, matapos magsalita ang speaker. Ganun pala yun. Pag hindi mo gusto pag-usapan, ibang tao na pala, pag grabe power, ako grabe, paniting sa ko, ng oras na. 2 oras. Then finally, sabi ni speaker, mga kaibigan, thank you for coming, tapos na po ang orientation.
Pag sabi tapos na, doon ako tumayo. Pag sabi ko, power! Tapos na rin. Baka iniwan ko na yung sponsor ko. Palabas na ako ng seminar room, sa pinto. Habang palabas na ako, inawat pa kami, excuse me, excuse me. Sabi ko, bakit daw? Bago tayo magkahiwa-hiwala, may nakalimutan ako. Give me another 5 minutes kasi may tatawagin akong tao para magkwento, nagbago ang buhay niya. Kasi puro bilog-bilog lang eh. Kailangan daw mayroon mag-share ng success story. Sabi ko, hindi pa pala tapos. Ang tinawag, high school graduate, former security guard ng 7-Eleven. Sabi ko, power, pati si Kyo, dinadamay dito. Oh. Tinawag sa stage. Sabi, good morning. Mahihain pa yan. Parang si Budoy. Good morning. Ako po si ganito, high school graduate. Dati lang po security guard. Pero ngayon po, kumikita na ako ng 250,000 a month. 250,000 a month! Sabi ko, power. Hindi yan totoo. $250,000 per month. Sabi ko, hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Pero yung dibdib ko, tug. Baka totoo. Baka totoo. Kasi bigla ko na-realize, maraming tao, mahirap maggawa ng kalokohan. Mahirap magsinungaling. Kasi pag may nag-check yun at kalokohan yun, yari yung kumpanya. Ano ginawa ko? Backstage. After niya magsalita, pinuntahan ko siya. I still remember yung suot ko. Kung alam yung suot ko sa hotel, tanggal ako ng coat ko, nakalong sleeve ako, naka-necktie. At ang yabang ko lumapit. Excuse ha? Kamukha. Sabi ko, magkano kinikita mo dito? Kaya, di ba? Magkano parang, yan ang kinikita mo every month, ha? Nagulat. Sabi ko, kung ano man ang pinag-usapan ngayon, believe me guys, kapag first timer ka dito, kahit anong ganda ng paliwanag, hindi mo ito mauunawaan sa isang upuan lang. But what comes to my mind, kung nagawa ng taong to, walang dahilan para hindi ko magawa. Hindi ko na malayan, after 2 months doing this business, part-time, I resigned from my job. Tama? After 2 months lang, nag-resign ako sa hotel. Nag-full-time ako. At nag-full-time ako, lahat ng kaibigan ko, mag-anak ko, office mates ko, may tama daw ako. Bakit? Pangarap na maraming empleyado sa hotel yung position ko, and due ako for another promotion, hindi ko tinanggap. Why? Yung taong papalitan ko sa hotel, mas matagal sa akin. Walang kotse, walang bahay. Sabi ko, power ko, ano result niya ngayon? Yung present resulta niya, yun ang future ko. Ba't ko pa aabangan? Samantalang may nakita ko mga tao naging successful, susubukan ko, mawawala. Correct? Hindi ko na malayan, after 4 months, na-reach ko yung highest position sa company. After 9 months, I was able to buy my own car. After a year and a half, hindi ko nababa ng $250,000 per month. US travel qualifier, profit sharing manager. Lahat ng resulta nakuha ko. Tama? Ngayon, kaya ako nandito ngayon para magbigay ng konting tip. Paano magiging successful sa negosyong to? Ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na ba? Yes, di ba? I'm only 20 minutes. Ilang minutes? And since I have only 20 minutes, gusto ko lahat kayo nakafocus. Walang magkukwentuhan. Walang mag-text. Okay ba yan? 20 minutes lang.
Ito na. Nung nag-resign ako, power. Life. Okay? Mag-isip, magsalita, kumilos, kailangan may sabi ko lang ko, ang pangit, ang baho. Tapos yung pagkain ko, hindi masarap. Bisa, di pa kumakain. Tapos pag konti ulo lang, ang putik na. Walang kwentang buhay ko. Alam mo, Eagle, ganun buhay ko. Nakakainis. Ikaw, sabi ng Eagle, ako ang buhay ko. Simple lang. Pwede kahit saan pumunta, pwede. Pwede mamili ng mga pagkain ko. Pag umuulan, lilipad ako ng mataas. Komportable ako sa buhay ko. Alam mo, sabi ng duck, I wish yung buhay mo, ganun din ang buhay ko. Ang sabi ng Eagle, huwag mo lang i-wish to. Tama? Instead, i-wish mo, gawin mo, i-act mo, ikilos mo, huwag ka lang mangarap. Kung gusto mo ko yung magandang buhay, kailangan pala, gagawa ka ng mga bagay para gumanda ang buhay mo. Kailangan may kilos. Maraming distributors, parang iba sa inyo, o iba sa ibang lugar, may mga distributors walang ginagawa kasi umaangal. Training na naman, babiyahe na naman kami, ang layo ng bahay namin, ilang oras na naman yan. Tama, matatraffic kami, gutom na kami, pag-uwi sa bahay, problema na naman, puro ba training? Angal-angal ibang tao, laban ko downline ko, hindi lumalaki. Angal. Instead na umangal kayo, sabihin nyo, buti pa ibang mga top earners, 1 million kinikita. Iba 3 million, as high as 4 million. Ang kinikita na iba mga distributor, buti pa sila. Tama? Siyempre pa ikaw yung agila, isang leader, iba yung kilos niyan. I entitled my topic, Think Like a Winner. The success mindset in MLM. Buhay, mostly mga businessmen. Tama? So kayo lahat ngayon ay negosyante. Wala pong employee, employer sa industriyang to. Sa ginagawa natin. Lahat tayo ay mga business partners. Maganda ba yun? And since this is a business, you have to run your business like a business. Negosyante kayo dito. Kailangan sa business, seryoso kayo. During my presentation, may halong kwento. Minsan tulog na katatawa para wag lang kayo antukin. But this is a very serious business. Why? Ang kitaan 100,000, 1,000,000, 3,000,000. Kung ganun kalaki ang kitaan, dapat ba seryosohin? Many people believe that this is a small-time business. Kaya pag may pumapasok dito, small time yan. Bakit?
Kasi ang liit ng puhunan. Ang tao, kapag negosyo pag-uusapan, ang nasa utak nila, ang puhunan kailangan milyon-milyon. Para mga gas stations, mga grocery, mga hardware. Kumikita yung daang-daang libo, pero ang kailang puhunan, milyon-milyon din. Sa atin, sa Global, ang liit ng puhunan. Actually, parang wala ang puhunan eh. Kasi pag naglabas ka ng pera, merong product na kapalit o serbisyo, insurance. Tama ba yon? So ang tao, kapag nahirapan sa Global, they can easily quit. Kasi thinking na maliit lang ang puhunan. Pero maliit nga ang puhunan, pero yung potential income naman, huge, napakalaki. Africa, ang daming Chinese. Mamamatay na. Negosyo pa rin ang iniisip. Tama? Ibig sabihin, kayo negosyante, kailangan everyday ginagawa ganun kaseryoso. Aga hanggang gabi, negosyo ang iniisip mo if you want to create ng malaking resulta. Tama ba yun? So again, dito ngayon, seryosohin mo to at kapag sineryoso nyo ang negosyo natin, seryoso rin ang resulta makukuha ninyo. Are you with me? There's no small-time business, only small-time attitude. Ang kilos mo dito, depende sa tingin nyo. Kung tingin mo small time ito, ang kilos mo small time. But kung tingin mo big time, ang kilos mo big time. Yes? AIM Global is a big time business. Bakit? Imagine mo local and international expansion. Tuloy-tuloy tayo. Europa, Asia, Middle East, even sa Africa, meron tayo dyan. What else? Bakit big time ang ating negosyo? Paglalos tayo, may mga bagong produkto, na-create tayo ng maraming milyonaryo all over the world. Nakapag-create tayo ng mga millionaires and multi-millionaires, awards and recognition from local and international. Ibig sabihin, para maubigyan ka ng mga awards, may maganda kayong ginagawa. Yes? Tapos, meron tayong sariling beverage manufacturing facility dyan sa Bulacan. Ibig sabihin, sa pag-member mo pa lang, ang negosyo mo hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maganda ba yon? Tama. Imagine mo, nasa Pilipinas ka, yung grupo nyo, kung nasa ibang bansa, every time they use the product, they share the business, meron kayong komisyon.
the business. The more you know, the more you can defend the business. Siyempre, pag-iimbita ka, uy, maganda yung AIM Global, maganda yung EC, maganda yung OBI. Naku, pare-pareho yan. Scam yan, pyramiding yan. Eh, wala kang alam. Ha? Ganun ba yun? Kaya palang hirap, no? Kaya minsan ikaw mismo, hindi mo kayang idepensa. The more you know, the more confident you are. Marami naging milyonaryo sa AIM Global, mahiyain, takot magsalita. Kasi wala kayong alam dito. Pero once malaman mo to, believe me, marami akong kilalang distributors, mahiyain, takot sa tao, hindi magaling magsalita. Pero pag nasa stage na, iba mag-present. Kasi alam niya, you're very confident. Ang confidence level ng tao, minsan, depende sa alam natin. Correct? Pag ako'y nagtawag dito, tumayo sa stage, malamang mahihiya kayo o mahirapan kayo. Magkwento tayo about MLM, malamang di ka pa makakasabay kasi bago ka pa lang. Kung ano ang profession nyo ngayon, right now, meron tayong special guest. Okay, journalist, radio journalist. Si Miss Loli Acosta. Palakpakan natin si Ma'am Loli. Tama. Ano yun? DWIC. Imagine nyo, palakpakan. Thank you, ma'am. Kapag pag-uusapan natin about journalism or about sa radio, alam nyo, pag-kwentuhan mo, magdamag siya magkwento eh. Kasi alam niya yun. Tama? Sa larangan ng anong ginagawa nila, sila yung mga expert. At kapag expert ka, bago ka maging expert, kaya kahit ano pag-usapan about journalism, sa radio, o sa pag-aaral, you're very confident kasi alam mo ang sinasabi mo. At malalaman mo lang yan kapag nagbigay ka ng time to learn the business. Kaya nga sabi natin, hindi sapat na maging member ka lang. Ito yung negosyo, pag nag-member ka, learn the business. Bakit as soon as possible? Kasi yung 40 years mong kikitain bilang isang empleyado, in a matter of 4 years, kayang kitain dito. Pinag-iiksi ninyo. Imagine, 40 years na income mo as an employee, in a matter of 4 years, kayang kitain sa negosyo natin. At syempre nga, para kay ikaw sabi, sir, paano gagawin ko? Mahihain ako. Kaya may mga training. Tama? Saan umpisahan? Number one, since this is a people's business, mag-approach sa tao, either online or offline, kailangan matuto kayong ngumiti. Tama ba yun? Everybody smile. Sabi ko, mag-smile kayo, hindi mo sabihin, smile pa. Pag nag-smile ka, ano mo ha? Automatic pag nag-smile kayo, iba yung pakiramdam. Tama? Pag ikaw yung masayahin, hindi lang mukha mo, buong katawan, nahahawa. Imagine mo, ang tao, gustong bumarkada sa taong masayahin. Wala akong taong nakitang gustong bumarkada sa taong punong-puno ng problema. Uy, grabe, ayun si Boy, puntahan natin. Grabe, ang daming problema niyan. Boy, kumusta ka na? Anong bagong problema ngayon? Di ba? Pag ang tao malungkutin, kukonti ang barkada. Tama? Nung nag-aaral ako, yung mga classmate ako na hindi matalino, pero masayahin. At dahil barkada. At kung sino yung matalino, kukunti barkada. Tama? So tao kailangan, imbitahin mo, learn how to smile. And you have so many reasons para maging masaya.
Imagine nyo, magbabago ang buhay ninyo. Ngayon pa lang, dapat ngumiti ka na eh. Ha? Eh, pati pag smile, ituturo. Pag-uwin ninyo, bago kayo humiga sa kanto ng kama. Pero basta ka na. Are you with me? Smile. Yan. Tayo. Pag may kausap ka, mag-eye contact ka. Kasi para makakonect ka sa tao. Kaya may kasabihan, di ba? Our eyes are the window of our soul. Sa mata pa lang ng tao, malalaman nyo kung masaya, malungkot, may sakit. Tama? Kung sincere. So dapat titingin-tingin kayo pag may kausap kayo. Yan. Huwag lang nakababad. Alam mo, grabe power. Kaya amang ka dito, titit mo, di ba? Parang manyak, huwag naman parang manyak, di ba? Tingin ka lang. Kailangan tingin, tapos ganyan. Di ba pag pakakatakot yung kausap mo, walang alay sa ng tingin, gusto mo yumaman? Diba? Nakakailang yun. Kailangan, tingin-tingin lang. What else? Ito pa, Put care into your appearance. Kaya hindi mo kailangan ng resulta para ang tao maniwala sa inyo. Kasi may mga pilosopong distributor, Sir, ikaw na kumuusap sa prospect ko kasi wala pa akong resulta. Kahit wala kayong resulta, pag may nakitang pagbabago sa inyo, people will get curious. Anong ginagawa ng taong to? Iba rin sa magsalita. Hindi na siya para complain. Tama? Kailangan medyo presentable. Ang kilos ng tao minsan depende sa suot natin. Pag ibang mga tao, ang confidence level depende sa suot. Iba ang lakad ng babae kapag naka-heels. Iba ang lakad nyo kapag naka-rubber shoes. Pag naka-blazer, di ba? Ibang lakad nyo pag maayos kayo. Ang lakad ng tao minsan depende sa suot natin. Iba rin lakad nyo pag wala kang suot. Di ba? Parang gano'n. From head to from head to toe, so I suggest every time may kausap kayo, especially pag dress sharp. Maayos ka, presentable ka, madaling kumunik sa tao. Adopt a more positive mindset. Sa panahon ngayon, puro negatibo na ang narinig nyo. Politics, sometimes pati religion, iba-iba eh. Puro complain ng tao, di ba? Tayo, nag-train tayo dito, yung mga positive, yung mga negatibo, pwede mong i-turn as positive. What else? Be thankful for what you have. Importante yon. Kaya ang tao, minsan, hindi sila confident sa buhay nila kasi mainggitero. Sa mga distributor, nakikita yung mga top earners, ang laki-laki kinikita, sila hindi. Tama? Maging thankful ka kung meron kayo. Tapos kung gusto niyo, trabahuhin niyo pa. What else? Look at this, Live in the present moment. Para maging confident ka, enjoy mo yung present. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is a gift. Tama? Kaya nga tinawag itong present. Sabihin, yung araw mo ngayon, pasalamat tayo. Be thankful kayo ngayon. Yung nangyari na nung nakaraan ay nangyari na. Matuto kayo mag-move on.
May mga distributors, ba't ka malungkot? Kasi hindi dumating yung prospect ko eh. Inimbitahan ko, darating daw, ngayon wala pa. Okay na ba siya inimbitahan? Last year pa nga. Last year pa nga, epektado ka pa rin. Di ba? May maraming ganun tao. Pagkausap nyo, ang kinukomplain, mga bagay na tapos na. May malungkot. Ba't ka malungkot? Negosyo natin. Ito pa spend more time with people who make you feel great. What do you expect? Every time nasa opisina kayo, at hindi mo grupo, wini-welcome kayo. Uy, grabe, ang galing mo, payaman ka, agila ka. Payaman ako? Agila ako, paano nangyari yun? Diba? Imagine mo yung na-appreciate ka, kaya maraming tumatambay dito, kasi maraming mga tao, hindi sila appreciated sa bahay nila, sa school, sa trabaho. Pag dito, welcome na welcome, ngayon mo nakita, wini-welcome ka. Ang sarap ng ganong feelings. Tama? Sabihin, dito pala, mapapansin nyo, kaya ang confidence level ng tao ay tumataas kasi hindi pag-uusapan kung ano ang background nyo. Sa labas, alam natin, kapag hindi ka professional, wala kang resulta, hindi ka ganun pinapansin. Dito, hindi pag-uusapan kung ano ang background nyo. Ang status mo sa buhay, kung anong yaman mo, hindi pag-uusapan. Dito lahat equal. Dito lahat tinatrato na maayos. Maganda ba yung ganon? Stop comparing yourself to others. Tama, minsan ba, kinukumpare mo sarili mo sa ibang tao, pero alam mo, mas lamang ka pa nga sa ibang tao. Get good at something. Yan. Para mas maging confident kayo, kung saan ka magaling, medyo mag-invest ka ng mas mahabang oras doon. Magaling ka mag-product demo, di doon ka lagi. Magaling ka sa one-on-one. Magaling ka sa mentoring, sa coaching. Kung saan ka magaling, di ba? The more mo ginagawa mo, iba yung confidence level. Saying global, tinawag akong father of NDO. Dati sa ninyo 2 years ago, hindi po ako drop out po sa school, hindi ko mayaman. Ngayon po, ito na yung kotse ko. Tama, imagine mo gano'n, madaming ganong kwento. Nagbago ang buhay nila. Ang trabaho natin, to share opportunity, mag-share ka na mag-share ng opportunity, di malaman, God is so good. You will be blessed sa maraming mga pagkakataon. Do you agree? Sa mga first-timers, gusto ko malaman nyo, ang AIM Global po, this is a helping business. Kaya huwag kayong matakot pag inibitahan kayo dito, hindi kayo pagpipirahan. Inibitahan kayo para tulungan din kayo magkumita ng pangkabuhayan natin. Ang resulta, depende siyempre sa time na ibibigay ninyo. Kasi meron dito na, baka naman pagpipirahan mo lang ako, ha? Tama? Wala naman mga pera, di ba? Sabihin, the moment inimbitahan ka dito, tinan ninyo, ha? The more tutulungan mo yung left group nyo o right group ninyo, palakihin sila. Huwag mo isipin yung kikitain mo. Because result, money will always follow. Kapag ginagawa ninyo ng tama ang negosyo. Tama, ang daming blessing dito. Maging sincere lang kayo sa pagtulong. Huwag kayong peke. Na pag mayroon kayong kausap, grabe, may komisyon ako dito. Iniisip mo komisyon eh. Di ba? Doon pa lang, mali na yung ipinaglalaban natin na tulungan. The moment
inimbitahan kang tao, ang goal mo, pagandahin ang buhay ng tao to. Why? Ilang maging milyonaryo eh. Yung matulungan siya, mabigyan siya ng pag-asa, malaking bagay na yon. Din paganda ng buhay mo, hindi lang yung downlines mo. And when we say be hands-on, look at this. Doesn't it make sense that in order to succeed in any business, one must study, alin, all the aspects of the business. Alam niyo yung marketing plan, alam niyo yung EC, OBI, alam niyo yung franchising natin, dapat alam niyo yung mga bagay na yon. Alam niyo yung marketing plan, alam niyo yung LCOP, alam niyo yung NDO, kasi negosyo mo to. Tama? Imagine mo nung kayo nag-aaral, kung anong kurso yun, dami niyong kurso. Accounting 1, accounting 2, accounting 3, accounting 6, may advanced accounting pa. Ilang years mo inaral yun. Tapos ang sweldo mo, 30 mil, 40 mil. Eh dito, kukunti lang ang subject mo. 5 subject lang halos, paulit-ulit pa. Walang LCOP 1, walang LCOP 2. Napasin mo? Walang OBI 1, walang OBI 2. OBI lang. Pero pag na-master mo yun, grabe. Yung resulta na kayang iakit sa inyo. Tama? Be hands-on. The best fertilizer for a farm is a farmer's fit. Tama? Pag ikaw yung nag-aalaga, nagtatanim, mas iba yung inyong galaw. Speaking of pagtatanim, kung kayo nag-aaral pa sa elementarya, sa Baclaran, public school ako eh. Pero kaming gardening. Tama? Yung gardening, may yung pasok ako bago sa school, sabihin, ikaw ang nag-asikaso, mas minamahal nyo. Iba, mas nagahirapan ninyo, masarap, minsan ang daling gastusin. Pero pinaghirapan nyo, talagang piso titipirin mo. Guess nyo ako? So be hands-on. Be hands-on saan? Sa negosyo natin, kailangan may mga prospect kayo. At pag kayo gumagawa ng prospecting, give everybody a chance. Huwag kayong judgmental. Uy, prospect ko to. Kaya alam, mukhang mayaman eh. Huwag na lang yan. Uy, yun ang prospect ko. Kaya alam, mukhang walang pera eh. Huwag na lang yan. Sino imbitahin nyo? Tama? Give everybody a chance pag kayo mo prospect. Importante yun. And prospect as you go. Kasi may mga grupo na, oh guys ha, prospecting day tayo ngayon. Once a week, prospecting day ka. Prospect as you go. Kahit saan kang lugar na pupunta, lahat ng tao gusto maging healthy, maging wealthy, correct? So lahat yun prospect. Iba gusto kumita ng extra income, iba naman gusto magkaroon ng time freedom or financial freedom, lahat ay prospect. At hindi parang, kung minista ka ng prospect mo, huwag nyo namang ilagay sa altar. May kandila, sumama ka sa akin. Hindi ganun. Ang prospect mo, kailangan mong imbitahan. Tama? Invite your prospect. O may prospect ka na. I-meet mo kung saan.
saang restaurant, saang lugar. At pag nag-inibitahan mo na yun, at nakikita na kayo, syempre, doon yung oras na ipapakita mo yung negosyo natin. At kapag kayo ay meron ng magpe-present na kayo, kailangan ma-master nyo yung form. Ano yung form? Family, occupation, recreation, and message. Huwag na huwag kayong magkukwento ng products or marketing plan kapag hindi mo ina-apply ito. Sa art of communication, tandaan nyo, importante ito. Hindi minsan importante kung ano ang sasabihin mo. Minsan, importante anong gustong di ba? Gusto mo ng essay to offer kung easy man or OBI. Are you with me? Mag-present kayo. At pag nag-present kayo, siyempre, after makita ng prospect mo kung ano ang business, either health, service, o insurance, close the sale. O saan mo gusto umpisahan. Tama? Usap-usap yan. And after nyan, magjo-join man o hindi, importante yung tinatawag natin yung follow-up. Kung sa pag-i-invite, may mga follow-up, for me mas dapat i-follow up yung taong nag-join. Tandaan nyo, marami nag-join dito, hindi alam kung bakit sumasali. Na-excite lang. Kasi positibo, ang galing nyo magsalita. Dapat pa-join. Pag-uwi, ano nga ba yung ginawa ko? Bakit ako naglabas ng pera? Para ako nabudol. Tama, so may follow-up. Pag-uwi sa bahay, uy, dala mo rito, ba't may putuktok ka? Yayaman daw tayo, magpaloko ka na naman. Sa bahay, sang katarbang negatibo. So ang follow-up niyan, kumusta ka na? Expect mo, may pagkakataon, ang pamilya, ang asawa, ang kamag-anak, hindi maniniwala. Doon ka magbibigay ng mga dapat gawin. Tama? Follow-up, syempre, this is business. May maritime mga products, use the products. Huwag mo lang gamitin sa insurance, sa kang repair, ha? Use the products. Mas masarap ng mag-share ng products kapag ginagamit mo. Tama? Sabi dito, maganda yung aming Call It Do C24/7, di ba? Maganda. Hatak-hatak mo yung paa mo. Meron kang, di ba? May arthritis ka. Pati ang cells, tissues, organ, at ating sistema. Tama? Training. Everybody say training. Itong ginagawa nyo ngayon, parang kwentuhan, pero ito yung pangpatibay sa inyo. Ito yung pundasyon. Kaya may mga tao hindi nagiging successful kasi akala nila kapag nag-join, okay na. Kaya nga training is the backbone in building a network. Tama? Importante ang training. Attend training. Yan ang pundasyon. Parang building. Are you listening? Ang building, ang tibay niyan, depende sa lalim ng pundasyon. Wala akong nakitang building na tumayo na walang pundasyon. Uy, building tumutubo. Walang ganon. Kaya nga minsan, mapapansin nyo sa mga kalye, may nakaharang ng mga yero. Tapos ilang buwan, mawala yero, mayroon ng tutbating structure. Kaya may harang, humuhukay ng pundasyon. Yung building ngayon, it represents our dreams. Mas malaking pangarap ninyo, mas malalim na pundasyon. Ang pundasyon, para kahit anong rejection, discouragement, ang matanggap nyo, hindi kayo magkukulaps.
Itong ginagawa niyong pag-upo dyan, ang pampatibay ng pundasyon mo sa pag-build ng network. Are you with me? At syempre, habang ginagawa niyong negosyo, kailangan nakafocus ka. Tama? Kapag aim global lang. Mag-focus kayo because you can serve two masters at the same time. Believe me, nakaka-confuse yan. Nakapokus ba kayo? Sure kayong lahat? Malalaman ko kung nakapokus kayo. Everybody sit down properly. Raise your right hand. At the count of 3, write number 8 in the air. See? Nasabi ko. Baba ang kamay, baba ang kamay. Ang sabi ko, raise your right hand. Ang sabi, right number 8 in the air. Hindi pa nabilang na gano'n na kayo. Yun ang times at the count of. Are you ready? People at the back, are you ready? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Madali ba yan? Why? Because you are focused. Tama ba yan? Simple, pero focus ka. Sit down properly. Look at me. Look at me, guys. At the count of 3, draw a circle using your right foot. 5 times din, ha? O, wala pang bilang. Iba sa inyo. O, lesson number 2. Minsan may mga tao, kahit anong paulit mong i-remind, medyo nagiging pasaway pa din. Masama ba yun? Hindi. Nagkataon lang, hindi nakapansin na parang pasaway pala siya. Kaya merong coach, may mentor para i-remind kayo. Sit down properly, look at me. At the count of 3, draw a circle using your right foot 5 times. How many times? At the count of? Are you ready? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Give yourselves a big round of applause. Madali. Bakit? Nakafocus ka eh. Tama? Sit down properly. Look at me. Raise your right hand. At the count of 3, do it both. Sabay. Number 8 sa taas, 5 beses. Bilog sa paa, 5 beses. Are you ready? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Palakpakan! Sabi nung isa, oh. Pati mata pa rin. 1 milyon! 2 milyon! 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! 2 milyon! 2 milyon! 1 milyon pinapalakpak. Diba? Are you learning? Tama? Sa pag-aaral, sa negosyo, sa trabaho, lahat yan applicable. Number 4, yan. Be humble. Hotel. O, hataw ako ng hataw. 2 months, ha? Part-time. Punta rito, punta doon, di ba? Walang maniwala sa akin. Noong nahirapan na, pinuntahan ko yung sponsor ko. Sabi ko, Brad, ang hirap ng negosyo, walang maniwala sa akin. Ano ba sikreto? Alam mo, sabi sa akin, sir, walang sikreto yan. May sistema. Ano gagawin ko? Ba't hindi siya niniwala? Tama? Kasi daw kulang pa yung kaalaman ko. Sabi sa akin, if you want to become successful, kailangan lahat ng sasabihin ko sa iyo, ituturo ko sa iyo, kailangan sundin mo. Mahirap sa akin nung umpisa yon. Kasi ako yung manager niya. Tama? Sanay ako mag-memo at mag-utos. Hindi ko kayang tanggapin, ang staff ko, tuturuan ako. Ganun ako pasaway. Sabi ng staff ko, sir, kung ang pag-usapan ay hotel, lahat ng ikukwento at ituturo mo, susundin ko.
But when it comes to networking business, ako ang nauna, ako ang may alam, at kung gusto nyo maging successful, sir, wala kang choice. Tama? Wala daw akong choice. Kundi sumunod. Gagawin ko. Sabi sa akin, sir, pag nasa seminar ka, take down notes. Atin ako, take down notes, bilog-bilog. Sabi ko, tapos na. Ay ko, Brad, tapos na. Sabi, ano? Brad, tapos na. Ano nga ulit? Brad, tapos na. Ano nga ulit? Sabi ko, upline, tapos na. Yung palang pagtawag ng upline, part pala yun ng pagpapahumaba. Diba kayo may mga upline, downline, di ba? Bakit tatawaging upline? Isa part pala ng culture yun. Kung may mga upline, i-address mo sila ng upline. Kailangan magawin yun. Parang testing lang daw. So, atid na naman ako. Kasi ko, Brad, nakatid na ako. Ano nga ulit? Upline, nakatid na. Every day, for almost a week, pare-parehong seminar, bilog-bilog. Sabi ko, parang inuuto mo na ako. Kasi yung pinag-uusapan sa seminar, paulit-ulit. At yung sinasabi ng speaker, halos nasusundan ko na. Ang sabi sa akin, yun ang unang sikreto. Kaya kita attend ng paulit-ulit para makopya mo yung speaker. Follow, and that's why they have different result. Tama ba yun? Nakakahawa to. Barkadahin yung mga taong mahihain ka din. Barkadahin yung taong chismosa. Maging chismosa, nakakaano yan eh. Ako noong nag-aaral ulit sa high school, lahat ng class, high school to at third year high school, yung mga barkada ko, lahat nag-yosi. So ayoko mag-yosi, sama ng lasa eh. Gusto ko mapasama sa kanila. Imagine mo, para lang ako ma-feel ko yung feeling of belongingness. Inaral ko mag-yosi. Inaral ko. Hilong-hilo ko. Hilong-hilo ko eh. Para lang mapasama sa barkada. Sabihin, merong impluensya yung tao sinasamahan ninyo. Dito, barkadahin mo yung mga taong katabi ninyo. Puro pagbabago ng buhay ang pag-uusapan natin. Tama? Humility. Seven reasons humility will help you get ahead. Number one, look at this. Humility makes you coachable. Sa basketball, magagaling ang mga players. Pero kung anong tinuturo ng coach, yun ang sinusundan. Kasi pag ikaw ay magaling na player, coach, mas magaling pa nga ako sa iyo. Ba't susundin ko? Sa negosyo natin, kung sinong may alam, may resulta, seryoso, committed, siya ang susundan. Okay ba yan? It proves you don't know it all. Totoo yun. Sa field ninyo, may mga alam kayo. Pero may mga alam din kami. Meron isang boatman at isang professor. Ano yung boatman? Isang professor. Sabi, hey, Mr. Boatman, ihatid mo nga ako sa kabilang ilog. Tuntua yung boatman. Sabi na, yes, sir. Sakay na po kayo. Saguan. Sir, lalo hindi magaling sa science. Alam mo dahil dyan, you will lose another 1/4 of your life. Sabi ng boatman, grabe. 1/2 plus 1/4. Konti na lang. Ubus na yung buhay ko. Ubus na yung buhay niya. Ano mo ginawa ng boatman habang sumasagwan? Biglang itinaubo ang bangka. Psh!
pagtaob ng bangka, sabi ng boatman, help! Help! Sabi ng boatman, pa-floating lang. Shh. Sabi ng professor, help! Sabi ng boatman, pa-floating lang. Sabi sigaw, hey! Mr. Professor! Do you know how to swim? Sabi ng professor, hindi! Hindi! Ganun ba? So you will lose 100% of your life. We respect your profession. Halimbawa, sa kwartong to, may professional. We respect your profession. May doktor, may sakit ako. Kukonsulta ako sa iyo kasi alam mo yan. Meron ba arkitekto rito? Kapag gawa ko ng bahay, lalapitan kita kasi alam mo yan. Sa negosyo natin, kami ang nauna, kami ang may resulta, kami ang may alam. At if you want to create results, kami po ang puntahan nyo at tuturuan namin kayo. Klaro ba yon? It keeps you open to growth. Ito yan. Ang taong humble, talagang nag-grow kayo. Nag-i-improve kayo. Hindi mo kailangan pa matapos ng kung ano mga kurso para mag-improve at tumabas ang mga potential natin. What else? It helps you handle rejection and failure. Alam niyo ba itong rejection at people are very close to you. Pamilya. Ng 2:30 a.m. Bakit po? Bakit 2:30? Kasi ang dami ko pa kinakausap. Yun ang uwi nyo mamaya. Hindi. Tapos na ako, di ba? Pag-uwi sa bahay namin, 2:30. Ani, gising ka. Si Ani, wife ko. Sabi sa kasawa ko, pa, saan ba galing? Power! Anong power? Grabe, yayaman na tayo. Lahat ng narinig ko, may mga doon, may mga security guard, di ba? Alam mo yung asawa ko, tumingin lang sa akin, awang-awa. Pa, gutom lang yan. Ibig sabihin, ma'am, yung excitement level ko na pagkataas-taas na i-share sa partner ko, hindi niya maintindihan. Excitement ko na, papa, hindi, totoo yan. Magkakakotse tayo. Yan. Gusto niyo magkaroon ng kotse? Yung asawa ko hindi nag-yes. Hindi nabaliw ang asawa ko sa kotse. Modesty aside, medyo may kaya po ang pamilya ng asawa ko. Ang asawa ko may kotse before, may driver, pamisa-misa may bodyguard pa. General's daughter ang asawa ko. Medyo may kaya sa buhay. So hindi siya nabaliw sa kotse. Ayaw mo kotse? Mag-a-Amerika tayo kasi may travel incentive, di ba? Yung misis ko tumingin lang sa akin. Hindi na-excite sa Amerika. Why? Ang wife ko nakapag-aral sa Amerika. Paano mong babaliwin ang taong baliw na? Kaya ang hirap, di ba? May experience mo to eh. Na pag nasa opisina kayo, excitement level, ang belief system ang taas. Pag mag-share ka na, wala maniwala. Ang daming rejection. Kaya humihinto ang tao. At ang turo sa akin, normal pala yun. So during that time, my wife, nag-work siya sa Shoemart. Manager sa Shoemart. Pina-attend ko, pero lang yun. Kasi sabi ko, pag di ko ma-attend, wala lang kita. Sinampal
sabi nung nag-share si attorney, nag-share siya, meron siyang part na binanggit. Ang sabi niya, alam ko, iba sa inyo, maganda ng buhay. Pero lagi mong isipin, iba ang yaman nyo sa yaman ng magulang nyo. Sa pool ang asawa ko. After a month, my wife, she resigned from her job. Ako, 2 months, ang wife ko mas una na baliw. 1 month, kaya ang bilis namin. Ibig sabihin, rejection, failure, doon ka mag-i-improve. Kaya pag nire-reject kayo, dagdag kwento yun eh. Bakit kayo nahihirapan sa rejection? Wala pa kayong lahat sa negosyong to, nare-reject ka na for so many times. Hindi lahat ang gusto niyo sa karir niyo. Imagine mo, lahat ba ng ginawa ninyo? Inaprubahan? Tinanggap ka? Hindi naman eh. So, rejection pala ay normal. Marami nag-commute ngayon, tama? Nag-commute kayo. Jeep. Paano kayo sumakay ng jeep? Ganun ba? May pagkakataon ba yung jeep ay lumalagpas? Hindi ba't nireject ka ng jeep? Nasaktan ka ba? Hindi. Kasi alam mo, may reason kaya ka nireject ng jeep. Yung jeep, gagarahin na, bawal ang sabit o puno na. Anong ginawa nyo? Kahit umaambon, para lagpas. Kahit nahihirapan ka na, gutom ka na, naiinitan ka na, wala kang hinto sa pagkapara hanggat merong jeep na magpara sa harapan nyo, makasakay ka, at mapuntahan mo ang gusto yung puntahan. Sa negosyo, ganun din. Tignan mo, exactly, sa negosyo, ganun din. Gusto mo mag-end global? Ayaw, lagpas. Gusto mo mag-easy? Ayaw, lagpas. OBI, ayaw mo? Lagpas. Huwag niyo batukan. Palagpasin mo lang. Hindi niyo mamalayang meron at merong hihinto sa harapan niyo. Alamin, ano ba yung negosyong ino-offer mo? Tama? Huwag ka matakot mag-fail. Bakit? How can you appreciate the word success kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng failure. The more na fail ang punyo, may experience na mag-fail, may experience na mag-reject, at kaya mong kumunik sa kanila. Failure. Bakit ako sa failure? Kasi mindset natin ng bata eh. Para mali, magkamali. Di ba nung bata tayo? Imagine yung baby. Okay lang bumagsak. Importante willing tumayo ulit. Do you agree? It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Baby. Ang ginagawa ng baby? Uha! Uha! Tama ba yun? Habang tumatagal, uha! Ilang buwan na, uha! Ang may time na ang baby gagapang. Uha! Wow, iba na, di ba? Tapos pag medyo tatayo na yan, may mga times ba ang baby, tayo lahat naging baby, tumayo tayo? Tayo ba'y nadapa? Nung tayo nadapa, ang ginawa natin? Kahit nasasaktan ka, pipilit tumayo hanggang hindi mo na malayan, lumalakad na, tumatakbo na. Imagine a baby, gumagapang, tumayo, bumagsak, natakot tumayo. 30 anyos na, gumagapang pa. May bigote, gumagapang. Ba't gumagapang yan? Takot madapa. Guess yun ako? So part again ng growth na mayroong pain. Tama, part ng growth yun na kailangan, pag bumagsak ka, tayo ka lang. Are you learning? Next. Tinan mo ito. Sino ba ako? Humility attracts trust and respect. Totoo naman yan eh. Pagkakatiwalaan ka, direspeto ka. It keeps you grounded when you succeed. Importante ito. Look at me guys. Sa ayos sa gusto ninyo, if you will do this business very seriously, makakapag-create na resulta. 100,000, 500,000, even 1 million per month. Reminder lang kapatid, kapag gumanda ang buhay ninyo,
Huwag ilalagay sa ulo ang success. The more kumikita kayo, the more ka mag-humble down. Marami dito kumikita, nung kumita na, iba na ugali. Tama ba yun? Iba na, hindi mo na makausap. Hindi mo na makonta. Nasa bahay na, giipon na lang ng kinikita niya. Mas maganda yung tao, people will get inspired sa'yo, not because of your result. Mas maganda yung tao may inspire sa'yo kung paano nagbago yung pagkatao niyo. Tama? Grabe ito, ganda ng buhay niya, pero very humble pa rin. Mas inspiring kayo. Kasi pag ikaw puro ka lang pera, believe me, sa negosyo natin, we discuss about money, dreams, kasi negosyo to. Pero meron dito lalim. Sa umpisa lang pababaliw pera. Pero time will come, huwag mo na habuin ng pera because money, result will follow kapag ginagawa ng tamang negosyo. Are we clear? Tama? So training is the backbone in building a network. Ang sarap magbigay ng trainings. Ito mga tao, very humble to. This training was conducted in Kenya. Tama? Insane. Nung interpreter ko, imagine mo, very humble. Lumaki ang grupo sa Africa. Marami sa African countries, walang English, kundi French. May translator. Bakit siguro? Because of the energy. Tama? Ibang katao, palakpak na lang. Pag tumaas ang boses, power, di ba? Paglabas namin, nag-join na lang itong mga taong to eh. So training, hindi biro ito. 20 minutes ito. 20 minutes. I hated every minute of training. But I said, don't quit, suffer now, and live the rest of your life as a champion. Tama? Yung training mo ngayon, huwag ka na mag-complain. Kasi preparasyon to, ang makikinabang dito pamilya mo din eh. Ang pag-upo mo dyan, hindi to para sa'yo. Preparasyon to. Preparasyon, pag gumanda ang buhay mo, dama yung pamilya mo. So huwag kayo mag-complain. Grabe naman, haba-haba naman ng 20 minutes si Arnel. Diba? Training enable you to develop a good learning attitude. Totoo yan eh. May mga taong pasaway, kapag nasa training room, nare-remind sila eh. Bakit? Tatamaan ka talaga dito eh. Diba? Yung tipong, alam yung mga tipong tao medyo mahirap ang hindi pa nakaka-adapt sa kultura. Pagpalakpak pa lang eh. Pagpalakpak, grabe, yung mga bago. Grabe, power. Alam ko ang isang distributor kong bago sa palakpak pa lang. Kasi malaman, lahat kayo makapag-cooperate, lahat kayo palakpak. Lahat palakpak. Kapag pinat ko, stop ka, palakpak. Cut. Di ba, pag ikaw matagal na, at nag-humble down ka na, iba palakpak mo. Pag bago kayo dito, ang palakpak dito. Ito yung mga first time na patawid ulit before. Nagpapalakpak na lahat. Lahat na palakpak ang akses to. Pero habang tumatagal, magbabago yan. Palakpak kayo lahat. Kasi diba, nahihiya. So umpisa, noong unang attend ko, manager ako ng hotel eh. Manager ng hotel eh. Magpala pa kayo, mga ututo kayo dyan. Pero pa tumatagal, ako lang din napalakpak. Pero naunawa ako, power, di ba? Culture ang tawag doon. Are you learning? Malapit na matapos, ha?
yung intro. Signs of a great attitude. You have to believe in yourself. Pay in, di ba? Always appreciate your downline. Inspire your downline. Motivate your downline. Ability to see opportunity everywhere. Okay lang ba kayo? Sa lahat na nangyayari sa inyo, lagi merong opportunity yon. Focus Solutions, desire to give. Ito, maganda to. Desire to give. The highest form of living is giving. Do you agree? Iba ang pakiramdam kapag tumutulong ka. Priceless talaga yon. Tayo to, hindi tayo natulong lang para magbigay ng extra income. We're giving hope sa mga tao na regardless ng kailang background, meron silang chance gumanda ang mga buhay nila. Yan. Persistence at dapat consistent kayo sa ginagawa natin. Number 5, be a bold risk taker. Yan. Ano yung risk taker? Lahat dapat, meron kayong tinatawag na calculated risk. Alam mo, ginawa ko nung resign ako sa hotel, that's a big risk. Imagine niyo, I have a very promising career sa hotel industry, iniwan ko yun. Kasi kung ako'y nag-stay sa hotel, ang buhay ko the same. Tama ba yun? So, nung nag-design ako, 100% seryoso ako. Sabi nga ito, if you risk nothing, you risk everything. Be a bold risk taker. Doon napapasok yung commitment. Diba say commitment? So ngayon palang commitment, I'd like to appreciate yung mga taong nagbiyahe pa ng malalayo. Palakpan yung sarili nyo. As far as Laguna, Bulacan, tama? Meron pa galing sa Iraq, di ba? Meron ba dyan, di ba? Lahat na nagbiyahe, lahat na na-traffic, today is weekend. Mas masarap, alam nyo, mas masarap mamasyal, mag-Netflix, pero mas pinili nyo pa ang umatin dito. Ang tawag doon commitment. Tama? You have to sacrifice something to gain something. Kailangan may commitment kayo. Ano ba yung difference ng commitment at interest? When you are interested, you do it only when circumstances permit. Kaya kung kayo po ay dito ngayon dahil nag-observe ka lang, medyo mababaw pang commitment yun. Ang totoo, hindi pwedeng kasi-kasi. This is your own business. O ating ka ng seminar, silimpin ng speaker doon. Huwag mo nang hintayin. Negosyo mo to, kumusa ka nang umattend para matuto ka. Klaro ba yon? Number 6, eto na. Love what you do more than what you earn. Importante yon. Kasi pag mahal mo isang bagay, ginagawa mo, ang sarap ng pakiramdam. Tama ba yon? Huwag yung habuin ng pera. May nagtanong sa akin Sabi niya, Nel, di ba ang tagal mo na sa networking? Paano ka tumagal ng 27 years? Kaya ako tumagal kasi mahal ko ginagawa ko. Pag mahal mo ginagawa, hindi to biro. Hindi biro yung nagkakanta ka ng mga seminar. Yung topic mo halos pare-pareho. Hindi biro yun. Tama, tatagal ka dito kapag mahal mo lang ang ginagawa mo. Kapag mahal mo isang bagay, ano napapansin nyo? You never complain. Kapag mahal mo isang bagay, lagi excited. Correct ko ba yun? Well, anyway, speaking of love, taas ang kamay yung mga na-in-love na. Na-in-love na ba kayo? Taas ang kamay. Lagi? Tinan niyo kwentuhan lang to. Okay lang kayo?
Do you still remember nung first time kayo may in love? Sagot lang, sagot. Ano pakiramdam? Kaya ako, alam ko yung mga in love na mga 1 month pa lang magsyota. Gusto nyo makita ang difference ng mga taong in love? Pag yung mga in love, 1 month pa lang alam ko eh. Oo. Yung umaga, tanghali, hapon, gabi magkasama, hindi napapagod. Basta magkasama sila. Yun yung in love eh. Yung tipong gabi na, uwi na kayo. O sweetheart, gabi na. Good night na. Sabihin ng sweetheart niya, mamaya na. Miss pa kita eh, di ba? Tama, di ba? Tinan ninyo. Kapag nakakita ka ng gano'n, sabihin mo, ang arte naman ito. Wala silang pakialam kasi in love sila. Sino na sa danger side? Uy, may bato. Bato, sandali, may bato, may bato. Ang arte, wala silang pakialam kasi in love. Ay, ito matindi. Nagpunta ng Jollibee. Pag nasa Jollibee o McDonald's, sinong unang umuupo? Sino unang naupo? Sino? Alam niyo, ha? Paano upo ang babae? In love na in love. Gutom na yun, ha? Babae makaupo, paano? Ganyan. Cross leg. Di ba? Stomach in, chin up, yan. Tapos, ito. Chest, bell. Chest. Stomach in, chest out, chin up, di ba? Naka-side view, ganyan. Para may almoranas lang. Yan. Di ba ang arte? Eh, bago mag-shota ang arte. Sabi ng boyfriend, sweetheart, anong order mo? Burger, spaghetti, di ba? Ang arte. Yun na lang mamadali, excuse me. Burger nga, tsaka spaghetti para sa girlfriend ko. Nakakainis tingnan, pero wala silang pakialam kasi in love sila. O babae, paano kumain ng spaghetti? Gutom na, paano kumain? Paisa-isang noodle. Humahampas-hampas yun. Yung boyfriend, cute mo. Di ba? Kasi in love eh. Eto, nag-asawa. Hindi man lahat ha. Nag-asawa, 30 years ng married, di ba? At nawawala nila. Pag tumatawid, tinan niyo, pag tumatawid, ang laki ng truck. Ano sabi ng lalaki? Hoy, bilisan mo, masakasaka, tatanga-tanga ba? Iniiwan eh. Iniiwan. Hindi lahat. Tama. Iba ang kilos kapag in love. Iba ang kilos pag nawawala ang love. Nagpunta ng Jollibee, sinong unang umuupo? Alam niyo, ha? Paano umuupo ang lalaki? Halos nakahiga, nakadikwatro, malaki ang tiyan, kalbo, walang ipin. Ha? Babae ang nabili. Lumba-lumba na. Babae, paano kumain ng spaghetti? 3 subuan. Ubus. Puro sara sa mukha. Ano sabi ng asawa niya? Ang baboy mo? Hindi naman lahat. O anong lesson? Nag-iiba ang kilos. Iba pag mahal mo ang ginagawa, pag nawala ang pagmamahal, iba na. The same thing sa business. Sa negosyo natin, kapag in love ka dito, lagi kayo excited. Kausap ang mga mentor, ang mga sponsor, excited ka umatin ng mga trainings, kahit puyat ka, lagi kang masaya kasi mahal mo to. Kaya ako tumagal ng 27 years because I love what I'm doing. Mahalin mo to. Dapat mo lang mahalin. Tumutulong ka sa tao eh. Tama? Palakpak nga mga in love.
Are you learning? Oh, number 7 na. Number 7. Ilang number na to? Oh, hanggang 128 ito, ha? Hanggang 128. Yan, hindi. Last na to. Learn people skills. Yan. Totoo yan. Kailangan may charisma ka dito. Hindi pwedeng wala kang energy. Relationship business. Mag-build ka ng network. Tama? Pag may network, may points, may pera, dreams will follow. And since this is a relationship business, ito na. Sabi nga ni Simon Sinek, kung ano ba yung favorite author, sabi niya, 100% of distributor people like to feel special, so sincerely compliment them. Uy, power ka. Congratulations, ha. Balita ko kahapon, may dala kang guest, ha. Papa, hindi mo sumama, eh. Okay lang yan. At least, nag-invite ka. Galing mo, power ka. Hindi yung, wala akong kasama, eh. Kamuti ka kasi, wala kang silbi. Dumayos ka sa tabi ko, hinaaway, wag. People want a better tomorrow, so show them hope. Look at this, ha. Binibigay natin sa tao, hindi man pera, eh. Pag-asa. Alam mo ang tao, pag walang pag-asa, parang patay na yun, eh. Yung nabigyan ka ng pag-asa, blessing yun, eh. Imagine mo, wala siyang, hindi siya confident, tapos nakilala ka, minotivate mo, direction, so navigate for them. How can you navigate? How can you teach? How can you motivate? How can you inspire people? How can you train people kung wala kayong alam? Yung ginagawa niyo pag-upo dito, pag-video, pag-take ng notes, ito yung magiging puhunan ninyo para itulong sa downline ninyo. Tama? So, para bigyan sila ng tamang direksyon. What else? Number 4, people are selfish to speak to their need first. Tama? Sabi ni John Maxwell, people don't care how much you know until they know how much you care. Tama? Magkwento ka ng magandang buhay mo, wala silang pakialam minsan. Kasi ang gusto na marinig, paano ako? Paano mag-i-improve ang buhay ko? Gano'n ka-care sa atin? Eh kung may kausap kayo, pinag-usapan dito, alam mo, kung bago ka pa lang, huwag ka mag-alala, dito kami para i-guide ka, to support ka. Tama? Para gumandang buhay mo. Hindi yung, pag nag-join ka dito, kailangan mag-member ka, ha? Kailangan mag-recruit ka rin, ha? Huwag ka natatamad-tamad. Wala kang mali, di ba? Hindi ganon. Gigil sa'yo, gigil. Di ba? Para kasi Paulo Contis, People get low, yan. People get low emotionally, so encourage them. Tama? May emosyon ang tao. Ang isang leader, kailangan maging good encourager kayo. Totoo ba yan? So dito kung kayo nahihirapan, napupuyat, napapagod, nare-reject, be thankful. Yan ang gagamitin ninyo. Wala kayong karapatan sabihin, kaya mo yan, pag nahirapan ka, kaya mo yan. Ikaw ba nahirapan? Hindi. Basta kaya mo yan. Mas effective kayo na magbigay ng mga motivations, inspirations. Sino yung taong magaling mag-motivate? Yung taong bugbog na bugbog sa discouragement. Kasi may paghuhugutan ka. So again, this is just a reminder, kapag sa pag-build ng network, nasasaktan kayo, normal yon. Pero paano nyo malaman pag nag-i-improve kayo? Pag nagmanhid ka na. Sino dito nakapagsuot na ng masikip na sapatos? Ba't yung sinuot? Kasi maganda. Kasi mahal. Uy, yung sikip na sapatos mo, di kasya to, kasya. Nakaliko ang mga tuliri mo, kasya. Tama. Kapag masikip ang sapatos, pag hinubad mo yon, may palto sa paa. Masakit yon. Isuot mo ulit, masakit pa rin. Isuot mo ulit, masakit pa rin.
And time will come, kahit masikip, lanang random, kasi may kalyo na. Sa pag-build ng network, kapag hindi ka sanay sa rejection, masakit. Pero habang tumataga, rejection, discouragement, wala kang naramdaman. Kasi manhid ka na. At sa mga tao mag-discourage sa inyo, tandaan nyo, hindi sila nakakita ng nakita ninyo. Hindi sila mag-abide ng mga gasto sa inyo. Huwag kayo magpapanakaw ng pangarap sa mga tao. We're learning. People want success, so help them win, di ba? Tutulungan natin sila. And last, people seek models to follow, so be an example. Yan, number 8. Know when to let go. Yan. Sa pag-build ng network, meron kayo ditong downline na kasama mong napuyat. Tama? Kasama sa trainings. Kasabay mong sumisigaw ng power, grabe. Tapos may nawawala. Masakit ba yon? Yes. Normal yon. People come and go. Hindi lahat ng nagjo-join sa inyo mag-stay. Kapag umalis, respect them. Huwag niyong aawayin. Ang pangat kasi kapag okay lang kayo pag magkasama, pag umalis na, kaaway mo na. Mali yun. Pag umalis, keep them, di ba? Parang win them back. Pag ayaw, let them go. Wish them well, wish them luck. Dapat gano'n, hindi yung bahala ka, maghihirap ka, susumpa ako sa buo, di ba? Nunumpa ka pa, di ba? Know when to let go. Guys, look at me. Ang trabaho nyo, mag-train, mag-motivate, mag-guide, mag-coach sa downline. Ibigay mo yung best mo. May susunod, merong hindi. Pag hindi sumunod, pabayaan mo na. Pag ayaw na, huwag mo nang pahirapan sarili nyo. Ayaw na nga eh. Tandaan nyo, it is easier to give birth than to resurrect the dead. Tama? Pag ayaw na, mag-build kayo ng panibagong grupo. Invest more time sa taong interesado. Pag may downline kayo nawawala, bago na namang downline na darating. Yung nawawala, ang gagamitin mong inspirasyon. Sabi mo, nawala kayo, tutuloy ako. Kayo ang inspirasyon ko. Patunayan ko sa inyo na tama ang ginagawa ko. Pwede ko ba yun? And how to reduce attrition in your group? Set the right expectations. Importante yan. Kasi minsan may mga leaders, naku, mag-join ka sa akin. Pag nag-join ka, wala kang gagawin. Merong spillover, sa bahay ka lang, maghintay ka lang ng income. Walang ganun. Pag ganun ang pinag-usapan, kalokohan na yun. Lahat ng bagay pinaghihirapan. So wag kayo mag-set ng mga wala kang gagawin, di ba? Tahimik ka lang, basta bili mo yung pinakamaraming account, kayaman ka dito. Provide strong training and support. Ito ginagawa namin, support sa mga distributors eh. Tama? What else? Create a team culture para maging excited lagi ang grupo mo sa iyo. May iba kang kulto ginagawa, masaya, energetic, positibo, nagbabanding-banding kayo, not purely business. Huwag yung magkikita-kita kayo, puro negosyo pag-uusapan. Huwag naman ganun. Kailangan meron din kultura na ini-enjoy mo rin ang buhay. Celebrate small wins. Pag may nag-join dito, i-welcome natin, o magkapi-kapi kayo. Lahat ng pangyayari na hindi ginagawa sa labas. Sa corporate world, hindi ginagawa yon. Sa atin, every time na may nag-join, merong kumita ng konti, celebrate natin. Yung tipong dati na hopeless na siya, iba na ang pakiramdam niya ngayon, i-celebrate natin yon. Help them find their why. Ito ang isa sa pinaka-importante. The reason why tayo natin nandito, may kanya-kanya tayong reason. Why? The deepest reason, the compelling reason. Sometimes, believe me guys, ma-burnout ko dito. Pag na-burnout kayo, may isip mong mag-quit, which is very normal. But when you feel like quitting, think about why
you started. Bakit ka nag-join? Pamilya, asawa, anak, magulang. So yun ang gagamiting motivation. Tama? Yung why. May kanya-kanya kayong why. Madali ito. The how will always follow if you know your why. Madaling aralin ng negosyo. Number 9, ito na. Be a blessing to others. Ang pangit marinig na may inimbitahan ka, tapos at the end, nagkaaway kayo. Asa na to? Tayo nandito sa mundo, sa negosyo natin, para maging blessing sa kapwa. Tama ba yun? Hindi lang sa financial o sa material things. Blessing. Pag nakikita ka, na-bless sa'yo. Masarap kang kausap, masarap kang kasama, positibo kang kausap. Importante yun. Maging blessing kayo sa lahat. And last, number 10, be a role model. Tama? Be a role model. Question, what kind of downline do you want to have in your network or organization? Gusto niyo ba ng tao na sa grupo niyo na merong leadership? Siyempre, di ba? Gusto niyo makakuha ng agila. Pero bago ka makakuha ng agila, ikaw muna ang maging agila. Wala akong nakita, ang agila, bumabarkada sa kapwa, agila. Wala akong nakita ang agila, barkada, pipit. Di ba? Tama ba yun? Gusto nyo ng downline na mayroong good learning attitude? Gusto nyo ng downline na persistent, consistent, or committed? Gusto ba ng downline na hardworking? Bago kayo makakuha ng mga bagay na yan, lahat mag-uumpisa sa iyo. Tanda mo yan. Ako po ay tagapaghatid lang ng mensahe. Kung anumang result ang mahikreate mo dito, ikaw ang gagawa niyan. This is your own business. Are you with me? Kapag ikaw ay gumanda ang buhay, ikaw ang gumawa niya. Naging suporta lang kami. Pag walang nangyari sa'yo, hindi dapat sisihin ang kumpanya, ang tao naging best sa'yo o ang grupo nyo. Kasi ikaw ang gumawa nun. Tatapusin ko, tandaan nyo, ang nakita mo lang sa mga tao ay ang kanyang mga resulta. Success is 10% inspiration. Yung aking ginagawa ngayon, maliit na porsyento to para kumilos kayo. Success is 90% perspiration. So you have to apply what you have learned. Because if you do not apply what you have learned, you are not learning. And to end my topic, a story about eagles and turkeys. Alam niyo ba agila? Alam mo yung turkey sa Tagalog? Pabo. Tama? May grupo ng agila at mga grupo ng pabo. Ito mga pabo, hangang-hanga sa mga agila. Kasi ang agila po, grabe, ang taas lumipad, ang bilis kumilos. Tama? Sabi ng mga pabo, mga kaibigang agila, yan ang pangarap namin. Yung mga kalipad ng ganyan kataas. Sabi nung agila. Papansin mo ba? Tapos, wow, ang sarap lumipad. Kitang-kita ko yung mga sa baba, di ba? Ang sarap ng hangin, ang presko, iba talaga ang pakiramdam. Uy, magdumidilim na, magagabi na. Kailangan nating umuwi. Pero pag uwi nila, tara, uwi na tayo. Pag uwi nila, ginawa, naglakad. Naglakad pa rin. Marami sa ating ganun. Kinuruan na, paano lipad, pero hindi ginagamit ang pakpak sa paglipad. Tama? If you want to create result, be an eagle. With that, maraming salamat po. God bless everyone. More power. Thank you! Milyong palakpak para kay Sir Arnel Limpin.